tatandaan. Personal honor yan eh. Iningatan ni Sara yan eh. Ng ano niya eh. Di ba nga nung naging mayor yan, ang ginawa niya, pinagtatanggal niya yung mga empleyado ng tatay niya sa City Hall. Pinagtatanggal niya. Ayaw niya yung ayaw kasi niya yung may pakiusap. Tinanggal niya yung mga empleyado ng tatay niya diyan. Kaya hindi lahat ng tao gusto si Sara, no, lalo yung mga pinagtatanggal kasi nga talagang nawalan sila ng emerald, no? Oo. Talaga yan. Nawalan ng gatas. O sabi nga ni Digong, kung si Digong daw papadala ng regalo, di ba? Papadala mo ng regalo, yung pang grease. Digong, sasabihin niya, ibalik mo yan. Ganyan daw si Digong. Pero si Sara daw, may sulat pa. May nakalaki pa na sulat. Letter pa na according to the ganyan. Talaga. Baka nga. Kaya yan na nga. Hindi nyo nga maaano yan. Hindi nyo na mapipigilan yung si Sara, yung sinasabi nyong reconciliation. Si Sara ngayon ay ang pinaglalaban niya ngayon yung personal honor niya. Ang mga maranaw makikipagtegihan yan for the sake of personal honor. Ayaw nyo siyang tigilan. Tinulak-tulak nyo siya. Kayo ngayon, ang hindi nyo na malaman kung anong gagawin nyo sa kanya, ipapa-impeach nyo ba siya o hindi? Ang Dilaw, sina Trillanes, gustong ipa-impeach. Ba't gusto nila ipa-impeach? Malamang sa kanila ipinangako ang vice presidency. Yes. Pagkatapos nila maging vice president, magpupush sila ng regime change. Yan na naman ang taktika ng mga Dilaw, Mamshi. Pa-impeach nyo ko, impeach nyo ko. Kasuhan nyo ako ng kriminal, kasuhan nyo ako. Ano, go! Go na ngayon si Sara. Kasi alam ni Sara na itong dalawang yung Yelo at BBM, hindi yan magkakasundo sa anong gagawin kay Sara. Dahil magkaiba nga sila ng gusto. Si BBM, gusto lang niyang panitalihin si Sara dyan bilang punching bag. Ang Yelo, ayaw nila. Dahil kahit gaano mo bubugin si Sara dyan, parang Binay lang yan. Mas malala pa nga yung issue kay Binay nun eh. Ang puwersa ng kadidiman sa mga... na lumiliwanag na. Okay. So, na-discuss nyo na yung ni Anthony Taberna na si Bongbong daw, pinapapigil ang impeachment? Nadaanan namin, but you can talk about it. Yeah, share natin sa ating mga palangga. Anong tansya mo dyan? Kasi binanggit ko yan. Alam naman natin noon, 2022 pa lang, na si Sara ay insurance policy ni BBM. Pero akala nating, diba kaya nga siyang pinipilit na tumakbong vice president. Dahil kung president si Marcos, pwede siyang ma-EDSA kaagad. So, kaya nila pilit na si Sara ang tatakbong vice president. Insurance policy si Sara. Pero at that time, we thought na kaya siya insurance policy dahil si Bongbong ay magsasagawa ng malaganapang reforma sa gobyerno. True. Hindi ba? Yes. Kaya nagagalit dahil hindi niya ginagawa yung reforma at papalalimin pa niya yung reforma. Kaso, hindi niya ginawa. Anong ginawa ni Marcos nung nanalo na siya? Ang ginawa niya, nakipagsabwatan siya sa mga magnanakaw. Lahat yan. Hindi ba? Is this something na conspiracy pa? Di ba lumabas na si Taberna? Kung ano ang sinasabi ni Maharlika noon na laganap ang korupsyon sa gobyernong Marcos since day one, bigla na ngayon magsasalita si Taberna, ganun na yun nga talaga ang nangyayari. Ano sa tingin mo dito kay Taberna? Ba't kaya nagsalita to? Kasi di ba may pinalabas akong audio nila na usapan nila ni Lisa na pinagkaisa nila si Vic at naging katuwang siya ni Lisa na talagang sa tingin mo? I think itong si Taberna, totoo yung sinasabi niya ng malaganapan. So he is trying to acknowledge it, pero siguro ipipin down nila ang korupsyon kay Martin Romualdez. Kasi nga, di ba, nagkakagulo na rin sila sa loob. Yes. Kasi
chika dyan, according sa very reliable source, si Kingpin, pinalagay na si Kingpin, kung sabihin, baka magogo itong page na to. Si Kingpin, ang demand ay half of the Marcos estate para i-impeach para i-solve na itong Davao problem. Ano ibig sabihin nito? I-impeach si Sara at ipakulong si Digong sa ICC. Yeah. Half of the Marcos estate. Kasi nga nababawi na nila, nadidefrost na nila. Okay? Kung gusto ni Kingpin, half ang ibayad sa kanya at siyang gagawa lahat. Yes. Si Ma'am, kung ikaw ba naman, Maharlika, over 30 years mong hinintay para ma-defrost ang fruits and vegetable. Pag sinabihan ka niya, ako ang half, anong gagawin mo? Ay, syempre. Syempre, talagang mag-agree ka ng bonggang-bongga. Hindi, ikaw sinabihan ka ng gano'n. Maharlika. Sila. No, I mean, ako, mag-agree ako na kumakuha ko yung, si Kingpin. Ay, syempre, magre-resist si Bakla, si Lisa. Magre-resist. So, sabi niyo na parang, huwag na lang, parang ang Kaya sila nag-aaway-away. Yeah, kaya sila nag-aaway-away. Gustong solohin. Kasi even, I think isa sa mga, even nga yung mga asset nila dito sa Pilipinas pa lang di ba, isa yan sa, expose ko na pinapipirma ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr., yung mga kamag-anak na ng fifth claim, kasi gusto nilang solohin. So ayun na nga. Syempre, ibibigay nila ang half. Parang 1 trillion, mga 1 trillion yung hinihingi. Sining maingay? Si Z. Ba't ka maingay dyan? Z. Sige. I-mute muna kita palangga. Okay. Ano ngayon ang basa ko dito kay Taberna? Siguro, kasi di ba kung papakinggan yung mabuti ang statement ni Taberna, sabi niya, garapal ang korupsyon sa ilalim ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. Pero ang sabi niya, yung commission daw ng mga senador at congressman. So parang, tapos pila niyang hinimok na si Bongbong Marcos daw dapat may gawin, otherwise tinotolerate niya. So, anong focus doon? Yung Senado at Kongreso. So baka si Tambi ang ilalaglag. Kasi siya nga, di ba, siya nga ang parang pinikita nila na dahil kay Tambi, naluloka ngayon ng administration. Magkakasabot naman niyang lahat. So si Kingpin, baka nandun din siya. Nakakamkam na siya ng bonggang-bongga O di aalis na lang siya, hindi ba? Bahala na kayo dyan, hindi ba? Pero, ang pagkakamali doon ni Taberna, inumpisahan niya yung statement niya sa ilalim ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. So, admission, na totoo lahat ang sinabi ni Maharlika. Natin. Ikaw kasi since day one ka pa hindi ba? So ngayon, yung ginagamit nila na pang-attack dog sa'yo noon, dahil sinisita mo ang korupsyon, nagsalita na rin ngayon. Nagsasalita na rin na sobrang ang garapal ang korupsyon sa ilalim ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. Sabi pa ni Anthony Taberna, you can quote me on this. We're quoting him. Actually, hindi ko siya napanood Sige, i-share mo sa dahil hindi ko pinapanood yung Julol na yan, di ba? Ang problema kasi dyan, di ba, kasabot nga siya ni Lisa dahil nag-fabricate nga yan ng mga address ko para mag-file ng case, di ba? Kaya never ko naman pinanood yung sirami. So ngayon, si BBM daw ay nagpadala ng message sa mga congressman, wag daw magpo-file ng impeachment laban kay Sara. Ewan ko kung totoo yan, pero yun ang pinost ni Taberna. Ang masasabi ko lang dyan is, again, insurance policy ni BBM si Sara. I think it's already out in the open na garapal ang korupsyon under sa pamahalaan ni BBM. So ngayon, bakit niya pinapapigil ang impeachment? Dahil kung mawala si Sara, anong gagawin ng Dilaw? Hunting season na ito, Marcos hunting season na ito, Ma'am Shi, ng Dilaw.
Di ba? Silang pinakamalaking funding para makagawa ng regime change ang mga dilaw. Ayaw, kaya nga di ba pinipilit Trillanes, hindi, impeach yan si Sara. I-impeach. Nag-aano na siya, di ba? Si Trillanes, di ba? Hindi may sinasabi, hindi kailangan i-impeach yan si Sara. Yun ang gusto ni Trillanes, pero si BBM at the same sinasabi, huwag i-impeach. Ibig sabihin, kayong mga dilaw, mga camping, nabudol ang mga leaders ninyo ni Bongbong. Nabudol kan lahat. At saka, isa yan sa sa in-expose ko, na yan talagang gagawin ni Bangag. Na kunwari, aawatin niya yung impeachment, katulad niyan by sending letters to these mga crooks dyan sa Senado at sa Congress, para magmukha siyang parang savior siya. Dahil sa kanya, parang may utang na loob pa ngayon si Sara dahil hindi niya pinupush itong mga kongresista na to para mag-file ng impeachment. Isa yan sa in-expose ko dati. Pero it doesn't make any sense, Ma'am Shi. Yes, I know, right now. Kasi lalo na, dineclare nyo na si Sarang national security threat. Ba't di mo papa-impeach? Kaya nga, hindi na nga uubra. Kaya nga, hindi na nga uubra yan. Yung kanyang pa-feeling, say na kunwari, wala silang personal na attack kay Sara. Yun yung palabas nila. Wala nang maniniwala. Yun kasi, pag ginanyan nila yan, I'm pretty sure, kaya nga 2025 is very exciting kasi magkakaroon ng shifting of alliances. Hindi mo ipina-impeach. I'm pretty sure dyan sa mga yellow may magsispill. Katulad nung kay Corona, di ba? May nag-spill nung impeachment ni Corona. Ang sanabi nung mga yon, nung mga kinasabwat nila Pinoy, binribe sila para i-convict si Corona. Hindi ba? May naggaganyanan. Yes. Gaganyan niya next year. Di mo papa-impeach. I'm pretty sure, no? Nakipag-alyansa naman talaga kayo sa mga yan para patumbayin si Sara. Ngayon, Sara is BBM's insurance policy. Ang problema, Ma'am Shi, si BBM, hindi niya binasa yung fine print ni Sara. Nakalagay doon, the insurance policy is null and void if the holder commits fraud. Yes. Paano nga magbabasa yun? Ayaw na ni Sara mag-insurance policy dahil ginagawa lang siyang insurance policy ng BBM administration para sa kanilang korupsyon. True. Yeah. Well, recently, nagsalta nga si Inday Sara na no reconciliation at all sa kanila. So, impeach na siya. Sabi niya nga, haharapin niya. Di ba, wala naman siyang problema. Kung matanggal siya, uwi na lang siya ng Davao, magpakapagpahinga siya dahil nakakapagod din. 2016, nangangampanya siya. 2019, nangangampanya siya. 2022, nangangampanya siya. So, parang, bahala na kayo. That is now the problem of BBM. Ma'am Shi. Si Sara ayaw nang maging insurance policy. Ngayon, ayaw niyang pa-impeach. Di si Sara mananatiling vice president. Ngayong vice president si Sara, hindi mo na mapipigilan yung bibig niyan. Ilalabas niya na at ilalabas ang mga gusto niyang ilabas. So ano ngayon gagawin ng dilaw? So habang si Sara nilalabas niya yung katiwalaan ng BBM administration, yung dilaw, gusto niyo ipapa-impeach. Anong magmumukha yan sa ordinaryong tao? Kakampi niyo talaga si Bangag. That's kasabot kayo sa korupsyon ng Bangag administration. Kaya si Sara, maganda yung ginawa niya, unexpected, no? Kasi tinutulak niya siya sa pader for the past 2 years. So ang ginawa ni Sara, itinulak niya silang lahat sabay-sabay sa pader. Ngayon? Ano ngayon ang gagawin ng Yelo? Nag-expose sa si Taberna, naggrabe ang korupsyon sa BBM administration. Yung mga nakikinig sa'yo na dilaw at kakamping, marami rin yan, Ma'am Shi. Ano ngayon ang inyong pakiramdam na ang inyong liderato, si Sara ang gustong ipa-impeach, pero ang may kasalanan ng kagarapalang korupsyon sa gobyerno ay si BBM. Hindi ba kinakakalimutan? Kaya nga 'di ba? Na si Marcos Jr. ang punot dulo ng corruption, everything. Bakit si Sara ang impeach? So hindi pa ba malinaw dito sa mga palangga natin ng mga dilawan na nagsanib puwersa? Ito nga, Bangag at yung mga inaasahan nilang mga dilawang leaders.
Kasi we believe na itong mga supporters dito na hindi naman politiko o hindi naman inclined sa they're not political personalities, just an ordinary citizen. Sana makikita nila yan o nakikita nila na inyong sinuportahan dati na kasama ninyo na nagmura dito sa mga Marcos Marcos kawatan, diktador lahat, kakampi na nila. So, ano ang pakiramdam? Patuloy na lang ba kayong tatahimik? Actually, maganda nga tang nangyari dito, SAS, sa pag-expose, pag-statement nga ni Cardinal Advincula. Talagang kitang-kita yung corruption. Hindi lang tayo yung mga DDS na nagsasabi na dahil gusto natin si Sara over sa Marcos, kaya nagsasabi tayo na may corruption. Eto, nagsalita na si BCP, nagsalita na si Taberna. Diba? Pati yung ibang mga sino yan, yung lagi naging-ngiwi-ngiwi, si Rowena Guanzon, very consistent. Diba? Very consistent. Nakamute ka, girl. Napakalinaw naman ang sinabi ni Taberna. Sabi niya, kung wala daw gagawin si BBM sa korupsyon na ito, ibig sabihin tinitolerate niya. Wait a second. 3 years nangyayari. Hindi alam ni Marcos na nangyayari. Tapos sasabihin mo, kailangan may gawin siya para masabi hindi niya tinotolerate. 3 years! So, ibig sabihin, 3 years niyang, yung sitwasyon na ngayon na naging garapal, tinolerate niya. Lalala ba yan kung hindi niya tinotolerate? Ma'am, ikaw nga, napaka-simpleng bagay, hindi ba? Well, si Taberna nagmamaang-maangan pa yan eh. At the moment na pinayagan niya si Liza na mag-decide kung sinong i-appoint para mag-smuggle, alam ni Marcos Jr. Doon nga sa book ni Attorney Vic, na sinasabi ni Attorney Vic doon, na gustong, hindi pa nag-o-oath, okay? Hindi pa nag-inaugurate si Bangag. Pinupush na ni Liza na iupo si Mel Robles, iupo si Michael Ma, at ayaw nga yan aprobahan ni Attorney Vic dahil hindi qualified at dahil sa mga previous involvement sa corruption, nakiusap si Martin Romualdez na pati kay Altenco na 1 year lang to at pinupush talaga ni Liza. So, malabo yan, Taberna, na sinasabi mong nakananawagan ka kay BBM na, gumawa siya ng action dahil sa talamak na corruption. That's katarantaduhan. Alam ni Marcos. Yung Okada pa nga lang Yung Okada pa nga lang na first 100 days, hindi niya alam. Paano hindi niya alam? kasabwat doon ng DOJ. Yes, at paano hindi alam ni Bangag? SARS, nandoon din siya sa Okada. Si Marcos Jr. Asa na ba yung video na yan? Sabi ko nga, di ba si Inday nagsalita na yung video doon sa envelope. Sabi ko kanina, baka naman kailangan pa mag-hire ng rolling billboard. Baka yung mga video isalansan doon sa EDSA. Hindi rin naman natin alam kung anong topak ni Sara, kung paano niya ilalabas yung video na yan. Diba? Sinasabihan ko na sila, last year pa, wag yung gagawin yan kay Sara. Dahil pag napuno kay Sara, magtago na kayo. Last year ko pang sinasabi yan, ma'am. True. Last year, pinapaalala, sinusulat ko, wag yung tigilan nyo yan. Dahil pag napuno yan si Sara, magtago na kayo. Ngayon na nagbili na siya, paano na? Tapos yung mura ni Inday Sara, puking ina mo. Panalong-panalo tayo. Yung puking ina mo, Lisa. Kaya nga natataranta na sila kung paano nila ampatin. Diba? So, no way out na. Tsaka no reconciliation. Kaya nga ngayon, hindi nila alam kung anytime, baka ilabas nga ni Sara yung mga video, yung Okada video, yung envelope video. Kaya kaabang-abang. So, kaya nga nagkaaway-away na sila ngayon dyan sa loob, maliban dyan sa punyetang assets na, sana maggurgura na lang sila, no? SAS? Magugurguran yan. Di ba sinabi nga ni Sara na hinayaan nyo na lang sana ako magtrabaho? Mm-hmm. Nag-gets nyo? Ayan na nga, okay na nga sa dyan aware si Sara, nagnanakaw kayo. Pero, ginawa nyo siyang punching bag.
Ginawa niyo siyang True. pang-cover up ng pagnanakaw ninyo. Hindi niyo ba napapansin tuwing may expose laban dito sa bangag na 'to, si Sara ang biglang titirahin? Oh, Yes. nung Love the Philippines video, nung nilabas ko 'yan, anong ginawa Yes. nila? Biglang, "Ay, may Sara." Oh, nung inilabas ko ang liquidation by certification, si Sara na naman. Nung inilabas ko ang Duran-Duran, recently lang ito, di ba? Nag-double Si up Sara. sila dyan sa impeachment, sa Congress. Yan ang problema. Ginagawa niyong si Sarang punching bag. Hindi na nakatiis yung ate natin. Hindi nakatiis yung ate natin dahil bakit ba hindi niyo na lang siya hayaang magtrabaho? Hindi nga siya nagsasalita sa korupsyon na nangyayari sa gobyerno nung nandiyan pa siya, nung nasa kabinete pa siya, dahil gusto lang magtrabaho nung ate natin. Hindi niyo siya hinayaang magtrabaho. Diba? Hinayaan na nga niya yung mga pagnanakaw niyo diyan, na nahimik na siya, hindi nga yan nakikipag-usap sa atin eh. Yes, Wala hindi yan nakikipag-usap sa amin. Kaya nga kami naimbierna, hindi man naimbierna kami kay Sara dahil ang tahimik, ayaw magsalita. Kami na naimbierna. Di ba? Ikaw na nagsasabi, oy Sara, magsalita ka na dyan. Sara, like, kinukulit ko si Inday, di ba? Ayaw, hindi nagsasalita si Sara. Dahil gusto lang ni Sara, hayaan na lang siya ng trabaho. Tama ka, Sas. Alam mo kung bakit? Yung sa envelope na yan, di ba? Bago alam na ni Inday, di ba? Yung putang inang envelope na yan. Talagang hinayaan na lang niya na magnakaw. Pinuno na siya eh. Siguro hindi na maalala ni Lisa Tanas kung ano-ano yung mga sinend niya in the past. Kasi di ba ang hilig niya sa video na yan? Hindi niya na matandaan yan. Dahil kasi sabog siya lagi eh. Hindi niya alam na i-save pala ni Inday o nakalimutan niya na yan. Dahil bangag yan si Lisa eh. Eh ano ngayon? Kaabang-abang ngayon yung envelope video na yan. Diba? Talagang punong-puno. Yung si Sara, hindi niyo tinigilan. Hindi niyo siya tinigilan. Binaboy niyo. Ang sabi pa naman sa amin niya ni Digong noon, sa lahat ng ibabato niyo kay Sara, wag corruption. Oh, talagang ngayon, dahil mas yang si Sara mas grabe, sabi ni Digong, mas grabe daw yan sa pag corruption ng usapan. Talagang si Sara talaga. Talaga siya. Nakita mo naman siya, di ba? Yung in-reveal niya na during the campaign, nung nasa eroplano sila ni Martin Romualdez, na sinasabi ni Tambaluslos na ayaw maglabas ng pera ni Bangag at ni Lisa. Di ba? Tapos ano sabi ni Inday Sara? O lahat ng pera ko lahat ng gustong mag-donate sa akin sa campaign, iyon na yan, kunin mo na yan. At ano sabi ni Romualdez? O sige, kinuha niya, di ba? Sige, babawiin na lang natin yan. At, pag nanalo na tayo. So, ang in-expect ni Sara, babawiin through business. Yung pala, babawiin sa pera ng bayan. Saka itong si Sara, may dugong Maranao yan. Ang mga Maranao, pag personal honor na ang usapan. Hindi ka tatantanan yan. Hindi ka tatantanan yan. Personal honor yan eh. Iningatan ni Sara yan eh. Ng ano niya eh. Di ba nga nung naging mayor yan, ang ginawa niya, pinagtatanggal niya yung mga empleyado ng tatay niya sa City Hall. Pinagtatanggal niya. Ayaw kasi niya yung may pakiusap. Tinanggal niya yung mga empleyado ng tatay niya diyan. Kaya hindi lahat ng tao gusto si Sara, lalo yung mga pinagtatanggal kasi nga talagang nawalan sila ng emerald, no? Oo. Talaga yan. Nawalan ng gatas. O sabi nga ni Digong, kung si Digong daw papadala ng regalo, di ba? Papadala mo ng regalo, yung pag-grease. Digong, sasabihin niya, ibalik mo yan. Ganyan daw si Digong. Pero si Sara daw, may sulat pa. May nakalaki pa na according to the ganyan. Talaga. Buti hindi pinapalunok doon sa nagbigay. Kung ano man yung bigay. Sabi ni Arnold Rivera, sa envelope bumaba si Erap. May bababa na naman sa envelope.
Baka nga. Kaya yan na nga, hindi nyo nga maaano yan, hindi nyo na mapipigilan yung si Sara, yung sinasabi nyong reconciliation. Si Sara ngayon ay ang pinaglalaban niya ngayon yung personal honor niya. Ang mga maranang makikipagtegihan yan for the sake of personal honor. Ayaw nyo siyang tigilan. Tinulak-tulak nyo siya. Kayo ngayon, ang hindi nyo na malaman kung anong gagawin nyo sa kanya, ipapa-impeach nyo ba siya o hindi? Ang Dilaw, sina Trillanes, gustong ipa-impeach. Ba't gusto nila ipa-impeach? Malamang sa kanila ipinangako ang vice presidency. Yes. Pagkatapos nila maging vice president, magpupush sila ng regime change. Yan na naman ang taktika ng mga Dilaw, Mamshi. Hindi ba? Hindi ba? Bakit hindi sila magpupush ng regime change? Lalo na out in the open na sobrang corrupt yung gobyerno. Ano yung magiging vice president ka sa isang president na sobrang corrupt ang pamahalaan? Gago ka ba? Kaya mas mahirap patumbahin ang Duterte kaysa sa Marcos. Kaya totoo yan, mahirap patumbahin ang Duterte kaysa sa Marcos. Kaya ang inuuna nila, Duterte. Una muna nila yan. Pag wala na si Duterte, madali nang magkakarambol ang Marcos. As simple as that. Hindi ba, Ma'am Shi? Yes. Kaya mahirapan talaga sila. Kahirapan sila na mapatumba ang Duterte. Kaya naman talagang sabi nga ng ating mga palangga dito, stricta si VP sa work pero mabait sa mga privilege. Mga privilege o underprivilege. Sabi ni Ignis. Alright? Mukhang may babalik sa Hawaii. Okay? Baka nga sa Dubai na daw. Sa Dubai. Oo nga, baka sa Dubai. Dumating na ba mga ngagva? Nasa Pilipinas na ba yung mga ano? O baka nag-transport lang sila ng ng gold bars? Di ba? So yan na ang basa ko diyan, Ma'am Shino. Pinipigilan niya ang impeachment dahil alam niya pag nangyari yan, siya na Marcos hunting season na ang mga Dilaw. Mas maraming pera mga Dilaw. Para gawin nila. Yes. Sabi ni Purple, Miss Marlica, di totoo yung kay Tuning. For the views lang yon. Ano daw, Sas? For the views? Well, kahit totoo hindi, nasabi niya na. Yeah. Ikutot na siya. Problema niya na yan. Kung sinungaling niya siya, sinabi mo na yan eh. Di papakalat na lang namin. Di totoo. Para sabihin namin mga tao, totoo yan. Ikaw na lang magsabi kung hindi totoo. Maraming nakarinig, maraming na nakaano. Yan pala ang kalagayan ng bansa. Di ba ang pagkasabi niya, garapal ang korupsyon sa ilalim ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. Garapal. Gano'n inulit pa niya yung garapal. Garapal naman pala eh. Yeah. Ano gawin natin? Ito, hindi ko to alam ha. Na-leave yung contempt kay Ma'am Gina Acosta, natakot na sila. Na-leave ba? Hindi ko alam kasi hindi ako na siya nakanood sa kanilang mga drama doon sa WAD committee. So kung na-leave yan, edi good. At tama ka, pwede talaga silang matakot dyan. Na-leave, alam mo ba yon Sas, na na-leave? Kung na-leave, this is just according to our prediction. Kaya siya na-leave kasi wala nang supply ng anda. Hindi ba nga, si Kingpin, ang inihingi niya nga is half of the Marcos estate. Yeah. So ayaw naman. Kaya fractured sila ngayon dyan sa House of Representatives. Kasi, every day, meron silang anda. Kung mag-a-attend, may anda. Kung magtatanong ka, may anda ka. Anda rin. Tuloy-tuloy yan. Ano yan? Siguro pinakamarami na tayong bilyonaryo per capita sa Pilipinas dahil sa nangyayaring ito. Correct. Kung anong anda? Wala. Baka titigil yung anda. So, iurong na lahat. Hindi na nila gagawin yan. Wala nang padulas eh. Wala na eh. Yeah, baka nga ganon. Prediction 2025, ayon sa famous psychic, babae ang papalit next year, sabi ni Rising Tiger. Naniniwala ka ba sa prediction na yun, girl? Ako hindi muna. Ako kasi ang mangyayari niyan ay I think magkakaroon tayo ng bonggang-bonggang pagbabago. Hindi lang pagbabago ng mukha, kundi bonggang-bonggang pagbabago. Ako din. Excited nga ako din sa bonggang-bongga. Ayoko na lang sabihin kung ano yung bonggang-bongga na yon. Oo. Magkakaroon niya ng bonggang-bonggang pagbabago na lahat ng
kasi po pwede ba yung mamshi na yung mga nirereklamo nating korupsyon nandyan pa rin tapos nito? Magagalit na tayo, di ba? Magagalit na tayo, di ba? Magagalit na talaga tayo niyan, hindi ba? So go ahead. So feeling ko talaga magkakaroon ng bonggang-bonggang pagbabago. And yun din naman ng kagustuhan ng marami. Ang bonggang-bonggang pagbabago, hindi ba? Yes. Kasi kung may pagbabago pero hindi siya bonggang-bongga, may pagbabago ng mukha pero hindi siya bongga, tas the same thing pa rin, wala, naglolokohan na lang tayo. Baka talagang ipagpatuloy ko na lang yung pagiging bold star ko dito sa Ako, Marcy, maghahanap na lang ako ng mayamang tycoon, tapos na mag-aasawa ng tycoon para matapos. Para wag na tayo, mag-disappear na tayo dito sa social media. Total, ganun din naman. Ganun din naman. Pero dito ko magkakaroon ng bonggang-bonggang pagbabago. Kasi kita mo, ginagawang punching bag talaga si Sara. Nung pumutok yung 5,500 flood control projects, naging maingay yan, naloka ang mga tao, di ba? Galis na galis ang mga tao. Anong nangyari? In-amplify balik uli kay Sara. Walang investigation na naganap sa 5,500 flood control projects. Tahimik nga di ba? Anong laman ng balita? Laman ng balita si Sara, magnanakaw ka Sara, ganito ka Sara, Mary Grace Piatos, hanggang sa katsipang Mary Grace Piatos. Hindi ba? Pero sa flood control projects, may narinig kayo? Hindi ba? Wala. Kasi, babalik, tirahin si Sara para ma-cover up ang corruption. Katulad sa mga in-expose mo. Diba? Like Duran-Duran, laging si Sara, in-expose ko yung Polboronic video. Si Sara pa rin. Kaya nga minsan, alam mo minsan, madalas nasisisi tayo dahil kasi sa inyo yan. Palabas kasi kayo ng palabas, di ba? Yan ang sinasabi ni Gadon. Di ba sabi ni Gadon, ang sisihin ni Sara ay ang mga vloggers na DBS sinabi vloggers. ba ng bobong yon? Hindi ko alam. Yes. Ano sabi ng gagong yon? Matagal yan ang sinabi yan, Ma'am Shi. Hanapin nyo yan. Matagal ang sinabi ni Gadon yan. Ano makilalaman ni Sara sa atin kung anong gusto nating sabihin? Wala namang pakialam. Wala nga pakialam sa amin si Sara. Ngayon na nga lang siya nakikipag-connect. Gusto ko nga sabi niya sa kaya. Tahimik ka ng tatlo, tapos ngayon. Oo. Totoo yun. Kasi ako dati. Masara, di ba, nagnanawagan tayo. Kailan ka mag-speak up? Mag-speak up ka, ganyan-ganyan. Ngayon, di lang speak up ang ginawa niya Nagbilin na. Nagbilin, may tagubilin. Dahil may pelikula siya tagubilin, di ba? Kita nyo, bakit yung ngayon, yung Facebook page ng Armed Forces of the Philippines, enough na nila ang comment section. Anong ibig sabihin yan? Galit ang mga tao. Well, actually, ang aking late na nabalitaan, yung even mga general dyan sa loob ng Camp Crame ay talagang gusto na ring gusto talaga nila magsalita. Ang problema nila ngayon ay mayroon silang takot na kapag sumama sila dito sa EDSA Shrine nga, andyan ngayon sila, baka pag hindi maging successful or something, yun ang mga sabi nila, mawawalan sila ng trabaho. So, yung pamilya nila. Pero sa akin lang naman, mga sir, mga ma'am, kung talagang kayo ay, para sa, talagang... Ito na nga masasabi ko, may bago akong write-up, sa Substack, mag-subscribe kayo kasi doon ko sinusulat yung mga mahaba kong sulatin. Sandali, yung update ko muna yung sa GMA na statement ni BBM. Alam niyo kung ilan ang natawa. Ano sabi? Sige nga, hindi ko alam. 148,000 ang natawa. Ang nag-like, nag-heart combine ay 106. So yung combine ng natawa at angry face, asa na ba yung angry face? Is 155,000. So mas marami yung... Ilan ang nag-angry? 155? Hindi, angry sa kanatawa. 155. Pero yung nag-heart?
Saka yung nag-heart, saka yung nag-like, 106. So, imbi talaga, di ba yung alam mo yung pagpupunta ka ng PCO, lahat ng statement nila, natatawa na lang yung mga tao. Ay, Ibig naku. sabihin, they're treating you like a joke na. Alam mo yon, parang joke-joke na lang ba? Joke-joke. So sabi ko nga dun sa Substack ko, no, kasi may kaibigan akong French, so nabasa niya yung expose ko, yung liquidation by certification ng Congress, na over 30 na, ng billion-billion nilang pondo. Sabi niya sa akin, kung sa France daw yan nangyari, may expose ng ganyan. Nagkaroon na raw ng riot sa mga daan. Binato na raw ng tae sa kanang ng bato ang mga politician. Sabi, bakit hindi ito nangyayari sa inyo? Wala. Ang mga mainstream media kasi, unang-una, kino-cover up nila at nababayaran na rin ang karamihan sa kanila. Sa dami-dami ng expose, sa baha, yun, grabe. Yung sa pagiging addict niya. My God. Ilang expose pa ba kailangan ilabas ko, Sas? Nakakapagod din 2 taon. Baka kailangan mag-OnlyFans ka. Mag-OnlyFans. Nakakaloka naman to, di ba? So, I hope talagang yung mga kababayan natin, ma-realize nila. And good thing nga na nagsalita na nga si Cardinal Advincola. So good, yun. Sana tuloy-tuloy na po yung mga ibang pare, ibang mga sectors ng lipunan, labor sectors, lahat ng sektor ng lipunan. Sana manindigan kayo, hindi dahil what? Dahil Duterte supporter kayo or galit kayo kay Sara or what. It's about kung ano yung korupsyon na talamak. Grabe yung korupsyon. Sobra. Sa tingin mo ba, hindi nila nararamdaman tong nangyayari sa Pilipinas? Bakit talagang tahimik itong mga tong iba sa kanila? No, ayaw nilang manindigan. Ano kaya ang pwedeng gawin, Sas, para mas maraming manindigan? Sa tingin mo, ano yung pinaka pwedeng mag-trigger para magising itong mga dilawan? Para magising sila? Actually, gising naman siguro sila. Kaya nga yung mga liderato, gusto nilang pa-impeach si Sara. Baka kasi yung mga dilaw, nakikita na rin nila yung tunay na kalagayan ng bansa at yung ginagawa kay Sara. Di ba may kakamping nga na vlogger na yung vlogger na kakamping na malaking audience nun yung sinabi niya na, ano ngayon, nagkakagulo na ginagawa nyo kay Sara. Kakamping yun. Hindi ko alam yun Kakamping yun, yung pinost ni Tio Moreno. Okay. Kakamping na vlogger yun. Sabi niya, kung ano naman pala, kung confidential pa, bakit si Sara lang yung binaano nyo dyan, pinupukpok nyo. O di halatang halata. Yeah, that's good sign, At least may nagsasalita na rin pala mga kakamping na vlogger. Oo, kakamping vlogger yun eh. Diba? Kakamping vlogger, diba? Yun ang sabi ni Tio eh. Sabi niya, alam ko kakamping yun eh. Eli ba pangalan? Eli ba pangalan nun? Yung pinost si Tio? Yung dati may nag-viral siya, yung ginawa niya. Yung bata? Yung bata pa? Yung ititest niya kung kakasya ang 60 pesos. 60 pesos na parang ano ko yun. Yeah. That's good. Pero anong masasabi mo dito sa Jutang Ginemes na police spokesperson na yung mga police na nag-file ng case kay Inday Sara doon sa assault. Pero kitang-kita naman na sila ang gusto mga assault, manakit kay VP. Ginagawa lang nila yan. Wala namang effect yan dahil ang Vice President, natatanggal lang to ng impeachment. Kahit kasuhan mo yan ng kriminal, Vice President pa rin yan, Mamshi. Alam mo yun? Kaya nga si Trillanes, sabi niya, kahit na makasuhan niyo yung bonggang-bongga si Sara, Vice President pa rin siya. Kaya gusto i-impeach. Kaso, si Bongbong, ayaw nga niyang matanggal si Sara dahil si Sara nga ang insurance policy. Pag natanggal si Sara, sunod na siya. Yeah. Matik yan. Alangan naman si Romualdez ang i-appoint mo na VP, pagbobotohan niya, Mamshi. Pagbobotohan niya ng Kongreso saka ng Senado. Yeah. Oo.
pag hindi yan ipapaupo yung si Romualdez, kakapal naman ang mukha mo, pinsan mo, Vice President. Ano ipupush ng Yellow? Yellow ang isa sa pinakamalaking puwersa nila dito na may tactical alliance sa kanila. Di Yellow ang uupo na Vice President. Kaya atat na atat si Trillanes. Magiging atat na atat. Baka si Ontiveros. Yes, Ontiveros talaga. Ontiveros talaga. Yun ang push nila. Kasi alam ni Trillanes na hindi wa effect, ma'am, siya ito na patuloy lang nilang gagawin punching bag si Sara. Kasi si Binay, naalala niyo si Binay? Si Binay ay ilang taong inupakan in aid of legislation. Sino ang umuupak nun? Sino ang mga mastermind nun? Hindi ba ang operative nun si Trillanes? Alam nila na wa effect. Dahil December 2015, nung nagkaroon ng presidential poll, number 1 pa rin si Binay. Kung hindi tumakbo si Digong, si Binay ang presidente natin. That's true. Kaya nga. Wa effect. Kaya gusto ni Trillanes is patumbahin na talaga to si Sara na mawala siya sa pwesto. At ma-disqualify siya for life. Nagigets ninyo? Ma-disqualify siya for life sa pagiging pagtakbo ng kahit anong posisyon. Kaya si Sara sitting pretty lang ngayon. Ano ba gusto niyo gawin sa akin? Di ba ganyan na siya ngayon? Ngayon na, gawin niyo na. Pa-impeach niyo ako, impeach niyo ako. Kasuhan niyo ako ng kriminal, kasuhan niyo ako. Go! Go na ngayon si Sara. Kasi alam ni Sara na itong dalawang yung Yellow at BBM, hindi yan magkakasundo sa anong gagawin kay Sara. Dahil magkaiba nga sila ng gusto. Si BBM, gusto lang niyang panitalihin si Sara dyan bilang punching bag. Ang Yellow, ayaw nila. Dahil kahit gaano mo bubugin si Sara dyan, parang Binay lang yan. Mas malala pa nga yung issue kay Binay nun eh. Nalalay nyo? Yung issue kay Binay, yung may corruption, may malaking mansion pa na worth 2 billion ba yun? Tapos yung parking lot na worth, mas malala yung parking lot. That's true. Ito, confidential fund na hindi pa tapos ng audit. And it's confidential fund at 125 million. 125 million compared to Binay's 2 billion? Yeah, 2 billion. Yung kay Binay na 2 billion, tapos si Binay pa rin yung number 1 sa presidential poll. Di ba? Nakakaloka to mga to. Kaya nga talagang tong mga to desperate na. Kaya di na nila alam kung paano nila anuin si Inday. Hindi nila alam kung anong gagawin nila kay Inday. Si Inday, binigyan na sila, impeach nyo ako. National security threat ako. Impeach nyo. Ganyan na nga yan. Na parang, kaso, baka kasi itong sina BBM, syempre sila nagsusupply ng pera dito sa kina Trillanes, no? Baka na rin, ayaw na din nila magbigay. Kaya pa-impeach, gusto na nila pa-impeach. Kasi magta-dry na ang baka malapit na mag-dry ang balon. Diba? Baka malapit ng mag-dry. Yeah. Kasi after 2025 elections niyan, after 2025 elections, nandiyan pa rin si Sara, mag-shift na ng mga alliances yan. That's true. Yeah. Yan na lang inaantay natin. Pero, alam ko, mag-shift man sila, may bonggang-bonggang pagbabago. Yes, bonggang-bonggang pagbabago dapat. Yes. Dentista, yan. Okay, so tignan natin ang ating mga komentaryo, mga palangga. Okay, bali wala ang statement ni Boy BM kasi si Lisa pa rin ang nasusunod. Sabi ni MM, nag-fail na si Risa kay Alice Go. Nilangaw yung last hearing, puro ngawa. Ano nga ba nangyari doon kay Alice Go? Wala na nga, tapos na kay Alice Go. Wala na silang mapipiga kay Alice Go. Kasi, mali naman fake naman yung mga pinagagawa nila kay Alice Go. Babalik lahat yan sa kanila. Hindi ba kalaban lang nila sa Pogo Yeah, alam ko naman na talagang kalaban nila sa Pogo dahil si Lisa, di ba? Kakampi niya yung mga Pogo people. Nag-release nga tayo ng picture dyan. Kaya mo hanggang ngayon, hindi nila pinatawag si Rainier Chu na nagbigay ng pera sa kanila during the campaign. Yung mga Chinese personalities. At saka yung Cassandra.
Di ba? Nakakulong pa rin ba yung mga yon? Tahimik na, di ba? Si Cassandra nakakulong pa. Nakakulong pa. Si Alice Go nakakulong pa rin. Ay, hindi naman, si Alice Go, ay hindi ko na nga nasusunan kasi tapos na nga, di ba? Baka tapos na yung budget para sa Alice Go Yeah, saga. tapos na siguro. See that? Kaya mo. Tapos, di ba, ang ingay-ingay, tapos ano yung resolution nila? Wala na. Kaya ngayon si Riza Ontiveros, meron na siyang matrix ng Pogo. Kasama si Rainier Chu. Hindi. Hindi. Di ba? Nakita niyo ba nga? Magkakampi nga sila. Gusto lang talaga nilang wasakin ng Duterte. Kaso nga, kayong Yelo, yung liderato ng Yelo at BBM Camp, mag-usap muna kayo kung ano bang gagawin nyo, kung i-impeach ba si Sara o hindi. Magkasundo muna kayo. Nakakaloka. Di mo, nalaman na lang natin, walang resolution. Even yung PIDEA leaks, walang resolution yun eh. Sinara na lang, tinapos na nila. Walang resolution. So, kapag issue patungkol sa kaletsya ni Marcos Jr., paging adik, corruption and everything, wala, isarado ka agad, takpan ka agad. Di ba? PIDEA leaks, si Marcos ang involved. Sa Pogo na yan, hindi nila ipinapatawag yung taong sangkot din, nakakampi nila. Lumabas ang mga pictures niya, nag-viral. Pinatawag ba ng Congress o ng Senado o ng House of Representatives? Hindi. Kasi mananagot sila kay Bangag. See that, mga kababayan, nakikita ninyo na sobrang wala, talamak na. Ano gagawin nyo ngayon? Kaya nga dead tayo eh. Ano tayo eh, nasa point of no return na ang Pilipinas. Ano to, babalik tayo with the way things are? Hindi na pwede. Grabe. Nasa taong bayan yan ngayon. Ang dami. Actually, may nag-message sa akin na dumarami na nga daw yung mga tao sa EDSA. Yun. Kaya nga, naiipit ang taong bayan sa kaputahan ni Lisa at saka ni Bangag Jr. Si Romualdez, kayo ang naiipit dito. So, naiipit kayo, pero okay pa rin sa kabila ng nararanasan yung kahirapan because of these people. Kitang-kita nyo naman na very selective. Ang target nila is Operation Target Sara. At ang pinag-uusapan natin dito mga kababayan, 125 million confidential funds over sa gold reserve, sa Maharlika Fund. Ano pa? Dito sa 90 billion ng PhilHealth, downloaded, di ba, na dinownload sa Office of the President. Ang daming issue. You compare that. Nakatutok kay Inday. Di ba? Anong ninakaw ni Inday? Saan napunta? Oh, 125 billion pa. Sabi nga ni Inday, ano bang narinig yung nakawan sa gobyerno? Millions? Billions! 125, baliit yan. Ba't kami, di ba sabi ni Inday, ba't kami magnanakaw ng 125 million? Billions nga ang nakawan. Di ba? Di ba meron ba kayo sinabi, dito napunta, ninakaw ni Sara ang 90 million, dito napunta sa bangkong ito, ganyan-ganyan. Meron? Bumili siya ng malaking dildo na worth ganito. Bumili siya ng sasakyan. Bumili siya ng relo. Saan napunta yung pera? Wala silang maipakita. Pero talaga